Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, welcome sa isa na namang episode ng ating Punto Diretso. Okay, mainit na balita ito ngayon. Follow-up na balita, update sa hamunang suntukan ni Baste Duterte at General Torre. Oh, ito, ang latest na balita. Wala. Una, natamimi. Sumunod, natakot, nagpalusot kung ano-anong kondisyon ang binigay para lang hindi matuloy ang kanilang boxing match. Ngayon, ang latest na balita, Baste Duterte lumipad na papuntang Singapore. Kumpirmado yan, hindi intriga yan. Kumpirmado ng National Bureau of Investigation, nasa Singapore na si Baste Duterte. At kasama ang kanyang pamilya, kasama ang kanyang mga staff. Wala talaga. Akala kasi ni Baste hindi siseryosuhin ni General Torre. Nag-ensayo na si General Torre, pinahanda na ang Araneta Coliseum. Hindi available ang Araneta Coliseum, naghanap ng iba. Pumayag ang Rizal Memorial Coliseum. Naghahanda na ng doon. Naghahanda na ng ring. Sineset up na. Yung Games and Amusements Board, naglabas na rin ng resolution. Na kung anong dapat na gawin dito sa boxing match na ito. So handa na lahat. Seryoso. Seryoso. Itong si Baste, kala niya yung mga biro niya hindi yan tatanggapin ni General Torre. Akala kay General Torre 55 years old na yan, hindi na yan lalaban sa akin. Anong akala niya kay General Torre? Yun na nga ang sabi ni Secretary of Justice Boyeng Rimulya, bulldog yan, pitbull. Hindi niya yan kayang sindakin. Ayan, pinatulan siya. Nagtitraining na si General Torre. Handa na yung venue. Handa na yung ring. Siniset up na. May pinakitang video, pictures. Tapos ang Games and Amusements Board, na rin, sinanksyon na yung laban. Sinanksyon na yung boxing match. Handa na lahat. Ang problema, si Baste nagpalusot. Natakot, nagpalusot. Lalaban daw siya, tatanggapin niya daw yung boxing match kung magdadrug test ang lahat ng mga officials ng gobyerno. Kasama na si PBBM. Napakalayo naman ng kondisyon na yon. Imposible naman. Anong relasyon nun doon sa boxing match nila? Ni Torre, sila yung nasasangkot ni Torre, tapos isasangkot mo yung mga lahat ng government officials. Anong connect? Ang malinaw doon, natakot, nagpalusot. Kaya lang, kahit ganon, pa rin, tuloy yung preparation. Tuloy yung preparation. Wala nang magawa si Baste. Talagang kahihiyan na yung inaabot niya. Kantsaw yung inaabot niya mula sa mga netizens, sa lahat halos ng mga nakakaalam nito, kinakantsawan siya. Kaya hindi na yata kinaya ni Baste yung kahihiyan na yun. Lumipad papuntang Singapore. Kasama ang pamilya at mga staff. So, anong ibig sabihin yan? Mukhang magtatagal dun. Magtatagal dun. Wala eh. Ang leksyon yun sa kanya, huwag kasing masyadong mayabang. Si Baste kasi, minumura niya si Torre. Hinahamon niya lagi yan ng suntukan. Gusto mo suntukan tayo? Akala niya hindi siya papatulan. Hindi yan kahit may edad na yan si Torre, kaedad ko yan, 55 years old, pero yung katawan niyan, physically fit pa yan. Insayado ang katawan niyan. At saka pala yan, boxing core, nung nag-aaral pa sa PNPA, Philippine National Police Academy. Kaya nagkamali ng hamon si Baste. Akala niya hindi siya papatulan. Yun ang problema. Nasanay siya sa nambubuli, at lahat ng binubuli nila hindi pumapalag.
nasanay siya na nagmumura, binabastos kung sino, hinahamon ng suntukan, patayan o kung anuman. Parang katulad ni Digong. Kaya lang, ang problema, kapag pinapatulan sila, wala. Natatakot din. Tulad ngayon, hindi lang natakot. Umano na. Lumipad na papuntang Singapore. Hindi naman sinabi kung nung sadya doon. Pero kasama mo yung pamilya mo, yung staff mo, at sa panahon ngayon na mainit nga yung issue na yan, ng boxing match na yan, hindi naman siya tinatantanan pati ni Torre. Mula nang mga hamon siya ng suntukan, yun, pinagbigyan ni Torre. Sabi ni Torre, sige, boxing match, gawin nating fundraising. Ako na, kakausapin ko yung Araneta Coliseum, kinausap niya, hindi daw available, naghanap ng iba. Pati nga si Ping Lacson, nagsabi rin, mayroon pang isa na venue na pwede. Isang casino, yung ballroom daw pwedeng gamitin. Talagang ready na. At ang malala, ito na nga, yung Games and Amusements Board, naglabas ng resolution. Ibig sabihin, seryoso to. Seryoso ito. At saka yung Rizal Memorial Coliseum, pinakita, nagsiset up na ng ring. Anong masasabi niya ni Baste? Manghahamon-hamon siya ng suntukan. Tapos pinagbigyan siya, kung ano-ano nang pinagsasabi niya. Si Pulong naman, on the rescue sa kapatid. Sabi, ang ano ko dyan, okay lang yan na match na yan, boxing match na yan, pero mag-waiver daw si Torre. Kung ano man mangyari sa kanya, wala daw pananagutan si Baste. Alam na yan, pag pumasok dyan si Torre, alam niya na yan. Wala yung problema sa kanya, pipirma yan sa waiver. Kaya lang mayroon na namang dagdag na kondisyon din si Pulong. Yung kondisyon din ni Baste na mag-drug test daw yung mga government officials. Anong kaugnayan? Wala ito. Yan. Sa mainit na issue ngayon ng pagkakadeklara ng Supreme Court na unconstitutional ang impeachment, ito, si Baste lumipad papuntang Singapore. Yan, mga kabunyog, mga kababayan. Ito po ang ating punto, diretso. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.